mga kababayan, makakausap po natin ngayong umaga si Municipal Social Welfare Officer Emily Tan ng La Castellana, Negros Occidental. Magandang umaga po ma'am, si Audrey Goriseta po ito. Live po tayo ngayon sa Rise and Shine Pilipinas kasama si Dayan Guerrero. Sir, good morning. Good morning po sa lahat. Okay, ma'am, kamusta na po ang kalagayan ng ating mga kababayan po dyan sa La Castellana? Oo, sir, good morning sa lahat. So far ngayon, sir, we have here the 5 evacuation centers na naka-open po tayo for the Mount Canlaon na phreatic. Tapos yung sa ating kalagayan din ng weather disturbance ng typhoon. So sa ngayon, we have the total of 867 na families inside the evacuation center and 2,686 po na individuals. Okay, ma'am, medyo marami-rami po yung mga kababayan natin sa evacuation center. Sapat naman po ba yung tulong na kanilang natatanggap? Yes, sir. So the SWD FO6 nag-augment po sa amin in terms of food packs, sleeping kits at saka hygiene kit at may marong mga food packs tayo na na-distribute na po sa ating evacuation center. Okay, paano po yung ginagawang paghahanda ng MSWDO para tugunan po yung pangangailangan ng evacuees, lalo na po yung mga residente na nasa paanan po ng Bulkang Canlaon? Kaya nga, sir, mayroon tayong preemptive evacuations sa 4 to 6 kilometers natin. Kaya nga marami yung mga constituents natin na nasa loob ng evacuation center natin para to ensure their safety, sir. So the local government unit of La Castellana nagpro-provide po ng each evacuation center ng kitchen para to ensure po yung pagkain nila na maibigay. At the same time po, may na-manage ng ating mga camp managers. So, at the same time, sir, ensure din ng local government through Mayor Mai na lahat ng mga nandoon sa 4 to 6 kilometer natin is mapababa na dito sa ating evacuation center. Okay, yung mga kababayan po natin na nasa evacuation center ngayon, karamihan po yung mga naninirahan sa may paanan po ng Mount Canlaon, Halimbawa pong nakiusap sila na bumalik sa kanilang lugar o sa kanilang tahanan pansamantala para isalba ang ilang gamit at mga alagang hayop, pinapayagan po ba? As part sa ating sir, sa ating mayroon tayo kasi sir na camp rules nandito sa loob ng ating evacuations. Sinisecure po natin sila. At the same time, yung mga lalaki nila, pag daytime, pwede rin, meron tayong pass para to ensure din yung mga nila, yung mga alagang hayop nila. Pero kailangan nila dumaan po sa barangay para ma-secure sila na nakalagin sila doon. Pero mayroon tayong monitoring na dapat babalik po sila. Okay. Ma'am Emily, magandang umaga po. Si Dayan Guerrero po ito. Now, you've mentioned about ensuring safety. So, Ma'am Emily, lahat naman po na mga dapat na mag-evacuate na, ay na-evacuate na naman po, Ma'am. Kasi I understand ay hindi pa rin inaalis yung posibilidad na baka itaas nga yung alert level ng Mount Canlaon, Ma'am. Yeah, Ma'am. So, mayroon tayong Ma'am, mayroon tayong projected, yung total na families na 1,142, those nga nandoon po ma'am sa 4 to 6. So mayroon tayong 867. So more or less ma'am is nandoon tayo na ma'am sa 80% ng ating mga household or families na nasa loob na po ng evacuation center. Okay. Pagdating naman po sa, kumbaga, kalusugan ng ating pong mga evacuees, kamusta naman po, wala naman po tayong namomonitor na mga kababayan po natin dyan na nagkakaroon ng, for instance, respiratory illness? So far sa ngayon po ma'am, wala po tayong reported. It's because constantly po yung RHU natin, the Rural Health Unit ng La Castellana, na nagmo-monitor per evacuation center to ensure po yung health conditions po ng ating mga IDPs. Siguro panghuling bilin nyo na lamang po o paalala sa inyo pong mga kababayan dyan regarding na rin po sa situation ng Mount Canlaon. Yeah. Sa ating mga constituents for the La Castellana, the local government unit ensure your safety. That's why nagkaroon tayo ng preemptive evacuations
sa 3 barangay to ensure the safety. Pero wag tayong magpanic, no? So nandoon din yung ating barangay government unit para to assist us sa LGU. And then sumabay kasi yung malakas na ulan at saka yung hangin, which is the local government ensured din po those na nandoon malapit po sa mga creek na pwede rin po na coordinate with the barangay para po sila din ma-assist namin at saka matulungan din namin. So far for the local government, yung mga lahat or the needs nila na pwede rin na kaya ng LGU na ibigay. Siguro ma'am, there is a limitations also for the food. It's because marami na po kami. And yun yung namin na the IDPs namin is nakipagtulungan din po sa amin para at least we will work hand in hand, no, in times of disaster po ma'am. Well, maraming salamat po sa inyong oras. Ating po nakapanayam ngayong umaga si Municipal Social ma'am. Welfare Salamat. Officer Emily Tan ng La Castellana, Negros Occidental. Salamat po at ingat po kayo dyan. Thank you.